Kulang po isang buwan matapos yanigin ng lindol ang lalawigan ng Cebu, sinalanta naman ito ng bagyong Yolanda. At nasa Cebu ngayon ang ating kasamang si Ivan Mayrina para sa ibang update. Ivan? Yes, Connie, partikular ngang matinding naapektuhan ng bagyong Yolanda itong ilang mga bayan sa Northern Cebu. At isa dyan ang lungsod ng Bugo. Ating pinuntahan ang Bugo City kahapon at nakausap natin ang ilang mga residente roon. At narito ang aking report. Mga kapuso, nandito po tayo sa Bugo City. Bahagi po ito ng Northern Cebu na labis din sinalanta ng bagyong Yolanda nitong Biyernes. Makikita natin, maganda na ang panahon ngayon, pero nung Biyernes po ng umaga, kitang-kita ang bakas ng hagupit ni Yolanda. Yan, nung nakikita nyo yan, isa yung bodega ng mga sasakyan. Buong bubungan ho niyan, dilipad, at yung mga bakal bumagsak. Marami sa mga nakaparadang sasakyan sa loob ay napinsala. Ito man ho, makikita natin, isa itong rice mill, labis din itong nasalanta. Kung kakausapin po natin ang mga taga rito, isa lang ang kanilang paglalarawan sa kanilang naging karanasan nung humagupit ang bagyong Yolanda. Para daw may dumadaan na truck o tila may naririnig silang eroplano sa lakas ng hangin na bumayo rito. Makikita po natin na ikot ko itong Bugo City kanina lamang. Masasabi nating 90%, kung hindi man 100% ng mga istruktura, mga bahay, nagtamo ng pinsala. Ang iba, total damage, ang iba, partial damage. Pero nakita po natin, wala talagang nakaligtas. Ito ho, halimbawa na lamang ng bahay ni Charles Estrera. Isa po siyang residente rito sa Bugo City. Kailangan po natin mag-ingat sa paglalakad dito dahil tulad ng nakita ninyo, nagkalat ang mga yero at yung mga ibang naglipara mga bahagi ng kahoy, may mga pako pa ho yan, kaya labis din ang pag-iingat na ginagawa ng mga residente rito. Ito ho, kausapin natin si Charles. Magandang umaga sa iyo, Charles. Magandang umaga po, sir. Charles, pwede mo bang ikwento sa amin nung umaga ng Biyernes, ano ang naranasan ninyo? Yung naranasan po namin nung umaga ng Biyernes ay talagang hindi basta-basta. Akala nga namin ay talagang doon na lang rin magtatapos dahil sa pinsala na nangyari sa amin sa yung sinabi na ang kwento, Charles, para daw yung hangin daw para ka daw may naririnig na truck o Oo, para parang may may dumadaang parang- eroplano. Ganun ba? parang naghahabulan yung sasakyan sa lakas ba. Parang ganon yung narinig mo na tunog ng isang sasakyan. Habang nangyayari yung, Charles, nasaan kayo at anong ginawa ninyo? Nasa loob ng bahay po, sir. At kasi yung bahay, habang medyo yung bahay, sabihin natin yung kumbaga gumagalaw na yung bahay basta lakas ng hangin. Lalo yung bandang mga alas 8, tapos pag alas 9, yung alas 10 talagang medyo matindi. So, parang hindi na kaya. Paliwanag lamang natin, Charles, mga kapuso, ito hong bayan ng Bugo o itong Bugo City, malapit lamang po ito sa Daan Bantayan na isa sa mga pinaglandfallan. Ika nga ho, parang nag-island hopping itong si Yolanda. Yung Daan Bantayan, isa ho sa pinaglandfallan itong si Yolanda na napakalapit dito sa Bugo City. Charles, pwede ba nating ipakita yung bahay mo, ano yung tinamong pinsala? Okay, sir. Ito, makikita ho natin yung bahay ni Charles. Tuklap yung bubong. Sige, Charles, mauna ka. Kabutihang palad po, walang nasaktan sa kanino mang miyembro ng pamilya ni Charles. Ito, pinapatuyo. Charles, sa mga anak mo ba to? Laruan po nila yan. Ito, mga laruan ng mga bata, pinapatuyo ngayon. Papatuyo sila ng mga damit. Malinis na yung bahay nila. Pero kung makikita nga po natin, Charles, ano yung mga nasira sa bahay mo? Ay, yung mga gamit talaga. Yung mga gamit po, sir, ang nasisira. At saka yung mga kukunting appliances. Yung mga bigas, yung bigas namin, basa rin. Yung television mo nasira. Yung mga pagkain. Saka yung mga gamit namin pambahay, sira talaga. Pati yung ibang mga gamit namin na motor ba? Yung motor. Sa ngayon, Charles, paano kayo nakakaraos? May pagkain pa ba kayo? Tubig? Walang kuryente? Walang kuryente. At medyo pawala-wala yung tubig sa amin. Pagkain? Pagkain, medyo mayroon pang natitira. Yung naiipon namin nung medyo maganda pa ang panahon. Okay.
Kung may ipapanawagan ka, Charles, o ipapakiusap sa mga nakakapanood ngayon, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Okay, so yung masabi ko lang sa lahat na nanonood kayo ngayon sa GMA na kung paano, kahit sa panalangin na lang, kung hindi maiabot yung tulong, di ba? Kasi sa layo ng lugar, sa layo rin ng nararating ng GMA, kahit sa panalangin na lang na makasurvive kami lahat ng mga taga-Bugo, kahit sa ibang lugar, at saka marami rin naman kaming nagdurusang ganito. Okay. Maraming salamat sa iyo, Charles, at inspirasyon ka dahil tulad ho ng nakikita ninyo sa kabila ng pinagdaraanan ng ating mga kababayan dito sa Cebu, nakukuhang umiti nitong si Charles. Mamaya mga kapuso, papakita din po natin ang ating nasaksihan sa lugar naman ng Daan Bantayan at gayon din sa Medellin. Ito po yung mga coastal towns ng Northern Cebu na labis ding sinalanta ng Bagyong Yolanda.